Kumusta? At maligayang pagbabalik sa Badisaga. Ngayon, isang lalaki ang nawalan ng lahat. Ang kanyang asawa, mga anak, pera, ngunit ang natuklasan niya sa huli ay mas sulit kaysa sa lahat ng iyon. Sige, simulan na natin. Umuwi ang asawa ko pagkatapos ng 3 araw na katahimikan. Walang tawag sa telepono, walang text message, walang paliwanag, basta 72 oras na wala. Pagkatapos, ay pumasok siya sa front door na parang bagong lumabas lang para bumili ng groceries. Yelena, tumayo ako mula sa sofa kung saan ako nakaupo sa nakaraang 6 na oras, naghihintay. Nasaan ka? Nababaliw na ako sa paghahanap. Kailangan kong espasyo. 3 salita lang. Iyon lang ang ibinigay niya sa akin. Espasyo, nawala ka ng 3 araw. Ang mama bata ay paulit-ulit na nagtatanong kung nasaan si nanay. Nagain akong missing persons report. Tinawagan ko ang lahat ng ospital sa lungsod. Pasensya na, kailangan ko lang mag-isip. Hindi niya ako tiningnan. Iyon ang unang bagay na napansin ko. Ang asawa ko na lagi nang nakatitig sa mga mata ko nang may matapang na direktang pagtingin na minahal ko ay nakatitig sa sahig na parang doon nakasulat ang mga sagot sa mga tanong na hindi ko alam kung paano itanong. Mag-isip tungkol sa ano. Yelena, kausapin mo ako. Kahit ano pa ang nangyayari, kaya nating harapin ng makasama. Iyon ang ginagawa natin. Iyon ang lagi nating ginagawa. Hindi sa pagkakataong ito. Lumagpas siya sa akin pataas sa hagdan patungo sa aming silid. Tulugan. Isinara ang pinto. Tumunog ang lock. Nakaupo ako roon sa living room ng bahay na itinayo namin ng magkasama sa loob ng 14 na taon. Nakikinig sa katahimikan. Nararamdaman ang isang lamig na tumira sa dibdib ko. May mali. May isang bagay na lubhang mali. Isang linggo pagkatapos, natanggap ko ang mga papeles kang diborsyo. Dumating ang process server sa opisina ko. Isang binata na may murang suit na ibinigay sa akin ang envelope ng may sanay na walang bias. Ako si Andrei Kuznetsov. Naserve ka na. Binuksan ko ang envelope sa loob ng sasakyan ko. Nakaupo sa parking lot. Binabasa ang mga salitang magtatapos sa aming kasal. Irreconcilable differences. Hinihingi NJ, petitione NG solution NJ Casal, paghahati NJ ari-arian, arrangement NJ custodia. Si Mikhail at si Anna, ang aming maanak, 12 at 9 na taong gulang, ang mailaw ngang buhay ko, gusto ni Yelena na kunin sila mula sa akin. Nagmaneho ako pawi sa isang fog, natagpuan si Yelena sa kusina na nagluluto ng hapunan na parang walang nangyayari. Dini-divorce mo ako. Hindi siya lumingon, patuloy lang sa paghalo sa niluluto sa palayok. Oh, bakit? Sinabi ko sa iyo na kailangan kong espasyo. Ang espasyo ay bakasyon, Yelena. Ang espasyo ay matulog sa makahiwalay na kwarto sa loob ng ilang linggo. Ito ay diborsyo. Ito ang pagtatapos ng aiding pamilya. Karapat dapat akong malaman kung bakit. Katahimikan. May iba ba? Higit pang katahimikan. Pagkatapos ay mahina. Hindi. Kung gayon ano? Ano ang nangyari? Ano ang nagbago? Masaya tayo. Akala ko masaya tayo. Sa wakas ay lumingon siya upang harapin ako. Pula ang kanyang mga mata na parang umiyak siya, ngunit sarado at guarded ang kanyang expression. Pakiusap, Andre, pirmahan mo na lang ang makapapeles. Huwag mong gawing mas mahirap kaysa sa dapat. Huwag gawing mas mahirap. Kinukuha mo ang lahat mula sa akin at hindi mo man lang sasabihin kung bakit. Hindi ko may paliwanag. Kailangan ko lang matapos na ito. Tinitigan ko siya, ang babaeng minahal ko ng 14 na taon. Mukha siyang estranghero. Sige. Lumakad ako patungo sa dining room table, kinuha ang mapapelas ng diborsyo at pinirmahan ang bawat pahina. Kumislap ang mukha ni Yelena. Gulat, marahil, o ginhawa. Hindi ka ba lalaban? May saysay ba kung lalaban ako? Hindi siya sumagot. Iyon ang akala ko. Ipapatingin ko ito sa abogado ko. Kung talagang iyon ang gusto mo, hindi ako haharang sa daan mo. Lumabas ako ng bahay, ngunit may isang bagay na mali ang pakiramdam.
Ang asawa ko ay natatakot sa isang bagay. At malalaman ko kung ano iyon. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakaupo ako sa guest bedroom. Inuulit-ulit ang bawat pakikipag-usap. May isang bagay na higit pa sa isang nabibigong kasal. Ako ay isang IT security expert. Ayan ang ginagawa ko sa trabaho, hanapin ang mabagay na sinusubukang itago ang matao. Sumisigaw ang aking instincts. 2:00 ng madaling araw, pumunta ako sa home office ko. 3 taon nang nakalipas, nag-install ako ng comprehensibong security system. May isang kamera na halos nakalimutan ko na ang kamera sa home office. Sabi ni Elena na nagiging uncomfortable siya rito, kaya ini-disable ko ang live feed, ngunit pinayagan itong tumakbo sa passive mode na nagre-record sa backup drive. Kinuha ko ang footage mula sa nakaraang 2 linggo, Marso 15, alas 2:47 ng hapon, isang araw bago nawala si Elena. Pumasok ang isang lalaki sa home office ko. Hindi ko siya kilala, matangkad. Maayos ang pananamit. Pilak ang buhok, confident. Sumunod si Elena sa kanya papasok sa kwarto. Mukha siyang takot na takot. Pinalakas ko ang audio. Umupo ka, Yelena. Dmitry, pakiusap. Pwede nating pag-usapan ito. Kinuha niya ang kanyang telepono, itinaas ito upang makita ni Yelena ang screen. Namutla ang mukha ni Yelena. Gumawa siya ang tuno na parang gasp at hagulgol. Hindi. Bulong niya. Hindi mo magagawa. Kaya ko gawin ang gusto ko, Yelena. Mayroon ako nito ng 15 taon. Naghihintay ako ng tamang sandali para gamitin ito. Pakiusap, Dmitry. Gagawin ko ang lahat. Oo, gagawin mo. Ngumiti siya. Narito ang mangyayari. Mawawala ka ng ilang araw. Kapag bumalik ka, sasabihin mo sa asawa mo na kailangan mo ng espasyo. Pagkatapos ay maghahain ka ng diborsyo. Hindi ko kaya. Si Andre ay hindi kailanman. Gagawin ni Andre ang eksaktong sinasabi mo kung gagampanan mo ng tama ang papel mo, dahil kung hindi. Itinaas niya ulit ang telepono. Makikita nga asawa mo ang lahat. Makikita nga anak mo ang lahat. Makikita nga lahat na kilala mo ang lahat. Tigil. Umiyak na siya ngayon. Gagawin ko. Pakiusap lang, huwag mo. Ipakita sa kanya. Huwag mo siyang hayaang makita. Magaling na babae ka. Makikipag-ugnayan ako. At Yelena, huwag mong isipin na sasabihin mo ito kahit kanino. Kung malaman kong nagsalita ka sa asawa mo, ilalabas ko agad ang lahat. Umalis siya. Nakaupo si Yelena roon ng matagal, umiyak ng tahimik. Pinanood ko ang footage ng 3 beses. Pagkatapos ay tinawagan ko ang abogado ko, si Marina Petrova. Nasa bahay ko na si Marina ng alas 5 ng madaling araw. Pinanood niya ang footage. Sumandal siya ng may mahabang hininga. Hindi umalis ang asawa mo dahil gusto niya. Nabi-blackmail siya. Oh, nilalaking ito si Dmitry. Malalaman ko kung sino siya. Tumango si Marina. Binabago nito ang lahat. Kung pinipilit siya fraudulent ang buong proseso, pwede nating ipawalang bisa ito. Hindi iyon ang iniisip ko ngayon. Ang asawa ko ay nabubuhay sa takot, sinusubukang protektahan ako at ang aming mga anak mula sa isang bagay na ikinahihiya niya. At ginagawa niya ito ng mag-isa. Kailangan kong malaman kung ano ang hawak niya sa kanya. Kailangan kong pigilan siya. Tumagal ng 3 araw bago ko natukoy si Dmitry Voronin. Ang security footage ang nagbigay sa akin ng kanyang muka. Si Dmitry Voronin, 48 taong gulang, dating investment banker. Hindi nag-add-up ang kanyang pera. Humukay ako ng mas malalim at natakpuan ang isang pattern. Ginagawa niya ito ng mga taon, hanapin ang mga babaeng may lihim, mahintay hanggang may mawawala sila. Pagkatapos, gamitin ang kanyang leverage upang mag-extort ng pera sa pamamagitan ng manufactured na diborsyo. Nakipag-ugnayan ako sa iba pang biktima. Sinabi sa akin ni Teresa na ni-record niya ako noong 23 ako. Hindi ko alam na nagfi-film siya. Taon pagkatapos,
Lumitaw siya at sinabi na ipapadala niya ang nga video sa asawa ko kung hindi ako magbayad. Nasira pa rin ang kasal ko. Natakpuan ko ang 4 pang biktima. Pare-pareho ang kwento. Pinagsama-sama ko ang lahat at dinala kay Detective Ivan Sokolov. Tiningnan niya ang ebidensya. May sapat na para arestuhin siya. Natagpuan ko si Elena sa backyard ng gabing iyon. Umupo ako sa tabi niya. Andre, akala ko nasa kapatid mo ka. Nagbago ang isip ko. Walang mangyayaring diborsyo. Lumingon siya upang tingnan ako. Pula ang mga mata. Kinuha ko ang telepono ko at pinanood ang security footage. Namutla ang mukha niya. Paano mo? Ang kamera sa opisina. Alam ko na ang lahat. Yelena. Alam ko tungkol kay Dmitri. Alam ko ang nga recording. Ang nga banta. Lahat. Nanginginig siya. Andre, pasensya na. Hindi ko gustong makita mo. Bata pa ako at tanga. At hindi ko. Alam na nagre-record siya. Yelena, tigil. Wala akong pakialam sa mga recording. Wala akong pakialam sa ginawa mo 15 taon na ang nakalipas. Ikaw ang iniintindi ko. At hindi ko hahayang sirain ng lalaking ito ang itinayo natin. Pero kung ilalabas niya, hindi niya gagawin. Natakpuan ko ang ibang biktima. Arestuhin siyang pulis. Mapupunta siya sa bilangguan. Ang recording ay isasil bilang bahaging kasong kriminal. Umiyak ng mas malakas si Yelena ngayon, ngunit sa ginhawa. Ginawa mo ang lahat ng ito para sa akin. Siyempre ginawa ko. Asawa ko ikaw. Akala mo ba hahayaan ko ang isang predator na sirain ang pamilya natin ng walang laban? Mahal kita, Yelena. Walang magbabago niyan. Inaresto si Dmitri Voronin tatlong ara, pagkatapos sa kanyang pribadong club. Sinakdal siya sa extortion, blackmail, at 6 na bilang ng consensual recordings. Airtight ang kaso, guilty sa lahat. 18 taon sa federal prison. 2 taon na ang lumipas. Mas magaan na ang pakiramdam ngang aming bahay ngayon. Nagsimulang therapy si Yelena at natutong mapatawad ang sarili. Sinabi namin sa mga bata ang age-appropriate na bersyon ng katotohanan na malungkot. Si Nanay Sandali at kailangan ni tatay na ayusin ang isang mahalagang bagay para tulungan siya. Binago namin ang aming mga panata nung nakaraang tagaraw sa backyard. Alam ko kung sino ka nung pinakasalan kita, sabi ko sa kanya. Alam kong may nakaraan ka. Hindi ko kailangang malaman ang madetalye. Kailangan ko lang malaman na ikaw. Natutunan ko na kapag ang isang taong mahal mo ay nagsimulang kumilos ng kakaiba, huwag agad isipin ang pinakamasama. Humukay ng mas malalim. Labanan para sa katotohanan. Minsan ang mga taong mukhang nagtutulak sa atin palayo ay talagang sinusubukang protektahan tayo. At minsan ang tanging paraan upang iligtas sila ay ang tumangging bitawan. Ginawa ko ang pagpipiliang iyon 2 taon na ang nakalipas at nailigtas nito ang lahat.